Matthew chapter 20, verse 20 to 28. Hallelujah, hallelujah. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kailangan. Verse 21, ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Verse 22, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Opo. Tugon nila. Verse 23, at sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintel ay itataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. 26, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. 27, at kung sino sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Ang pag-uusapan natin ay pamagatan natin ngayon, sino ang pinakadakila? Diba? Sabi mo sa iyong katabi, sino ang pinakadakila? Tanungin mo yung iyong katabi, dakila ka ba? Are you a great person? Who is the greatest? Ika ka nila. No? Yan ang kinahuhumalingan ng mga tao, sino ang magiging greatest? Nung taon ng 1964, sino dito buhay na ng 1964? Pakitaas naman ang mga kamay. Ha? O, meron din, diba? Marami kami din. 1964, merong naging isang laban sa boxing na tumaga sa kasaysayan na kung saan yung boxer bago pa nito noon, no, na tinatawag, di ba kilala natin na tinatawag na greatest of all time ng marami. Sino yun? Sa US, di ba? Si Muhammad Ali. Di ba? Nung bago pa siya sa pagboboxing, siya ay 1964, siya ay lumaban sa isang champion na nagngangalang Sonny Liston. Champion. Siya ay isang bagito sa boxing at that time. Halos lahat ng mga tao ay sinabi na, tiyak, ang mananalo ay ang champion. Si Sonny Liston, no? At wala man lang nag-ano sa kanya na pumaya. O kaya nagsabi, ito may chance tumanalo. Di ba? Lahat ng, kumbaga underdog siya, lahat ng mga tao, mga analyst, mga tao na nakataya doon sa champion na siguradong mananalo.
Kaya naman nung dumating na yung pagkakataon ng laban, naglaban na sila sa ring, at pagkatapos, kanyang tinalo ang champion. Di ba? At hindi lang tinalo kung hindi talagang ni-knock out, bagsak. At doon, nagulat ang lahat ng mga tao na hindi nag-expect na siya ay mananalo. At ang mga katagang kanyang sinabi ay, nung pagkatapos ng laban, in-interview siya, sabi niya, ginulat ko ang mundo. Ha? Ginulat ang mundo. Ako ang pinakadakila. Iyon ang sinabi niya sa kanyang sinabi. So I shocked the world. I am the greatest. Sabi niya, nabigla ang mundo nung walang tumaya sa akin, walang naniwala sa akin. Pero ako ang pinaka-great. Ako ang pinaka-dakila sa lahat. Yun yung kanyang sinabi sa interview. No? So sa larangan naman ng basketball, sino yung tinagurian nilang greatest? Michael Jordan. Kilala niyo si Michael Jordan? Ha? Kaya Michael Jordan natin ano? Diba? Considered ng mga basketball fans na he is the greatest o yung tinatawag na GOAT. Oh, sino yung mga LeBron James ano rito? A LeBron James fan. Ayan ang nagko-compete. Pero karamihan siguro, ang magsasabi na si Michael Jordan ay isa sa great at tinaguri ang great basketball player of all time ng karamihan, kung hindi lahat. Simula 1991 hanggang 1998. So 6 times nag-champion consecutive. No? Tatlo, of course, nung nag-retire siya, panandalian, nag-iba yung nag-champion. Pero nung bumalik siya, nag-champion uli ng 3 beses. So 2 Grand Slam. 6 times. Every time na nasa finals siya, naglalaro ay hindi siya natatalo, nananalo siya palagi. At hawak niya ang record at that time ng 10 years, consecutive years na siya ang scoring champion. Ibig sabihin siya ang pinakamarami, pinakamataas na scores tuwing naglalaro sila or sa conference sa loob ng 10 taon. Imagine niyo yan. Kaya kung numbers yung pagbabasihan, championships, di ba? Marami ang nagko-consider kay Michael Jordan as the greatest basketball player of all time. Marami yan. Siguro sa inyo, naabutan nyo yan. 1990s. No? Hindi na yan naabutan ng mga ng mga bagong henerasyon. Pero mapapanood nyo naman lahat ng highlights, lahat ng ginagawa. No, marireplay na ngayon sa YouTube. Kung magkakaroon kayo ng view. At syempre, hindi tayo papahuli, di ba? Yung ating, sa boxing uli tayo. One of the greatest. Sino ba yan? O yan, ating pambansang kamao. So, siya lamang ang may hawak ng champion ng 8 division. Di ba? 8 different weight classes. Champion siya. Simula sa, hindi ko lang alam kung anong tawag dyan, flyweight ba yan or bantamweight, hanggang sa siya ay middleweight ba yan siya. So lahat kasi sa boxing may weight category. So lahat yon mula sa maliit hanggang sa malalaki. Diba? 8 division, meaning hindi biro yun. Yung iba nga, 2 division lang nag-champion sila. Ano na gandang 3 division nag-champion sila. Ang gandang karangalan. Pero si Manny Pacquiao, 8 at siya lamang po ang meron yan sa kasaysayan ng mundo. No, na sabi ng mga tao ay mukhang medyo malabo na may makagawa nung kanyang na-accomplish bilang isang boksingero. Kaya yung ibang mga boxing fans ay kinikilala siya na one of the greatest din. Diba? Sa larangan ng sports ng boxing. Kita nyo si Manny Pacquiao noon, di ba? Kahit mga kalaban, ang lalaki. O kahit mga hanggang sa tenga lang siya or hanggang sa baba.
Talagang malalaki, matatangkad. Pero nagagawa niyang manalo. Kaya para sa ilan, para sa karamihan, siya ay one of the greatest boxer. No? 8th Division World Champion na hindi biro na makakamit. At maraming ko. Ngunit wala sa akin, mga apostol, sino maglilid sa atin pag wala na si Kristo? Kaya big deal sa kanila, sino ang maglilid sa atin? Sino ang maglilider? Pag wala na si Jesus, yung ministry na maiiwan, sino ang maglilid? Kaya parang nag-aagawan sila kung sino ang magiging pinaka-great sa kanilang 12 na siya ang maglilid na papalit kay Jesus. So kaya nung narinig nung 10, hoy, diba? Parang bakit ano niya ha? Inaano nyo kami? Alam natin, no, kung ating susuriin yung Bible, minsan nakikita natin yung mga apostles na sa mga painting, no, parang mga matatanda, gurang, mga panot na, mahaba yung balbas. Pero in reality, mga kapatid, yung panahon na ito, sila ay mga bata pa. Let's say, sabihin na natin, 18, 17, yan yung mga apostles. Kasi kung papansinin nyo yung history, lahat sila hindi pa married maliban kay Peter. So kung meron man sigurong pinakamatanda sa kanila, sabihin na natin si Pedro siguro. Kasi usually yung matatanda yan eh. Minsan magugulang siguro si Judas. Yan yung mga medyo matatanda kasi magulang nga eh, sabi nila, di ba? Pero karamihan sa kanila ay mga teen. Mga bata pa. Kaya nga sometimes, Jesus referring to them as her child. Mga anak ko, di ba? So makita natin dito, nag-aalala at gusto nila na mag-lead, na maging great sa isa't isa. Kaya nga siguro yun ang nag-push sa nanay na iposisyon ang kanyang mga anak pag naghari na si Jesus. Ngunit sabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang tiniis ko, verse 23. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya. Nung marinig, verse 24 ng mga alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinatawag sila ng Panginoong Jesus, verse 25. Pinatawag niya ang kanyang mga alagad. At sabi niya, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintel ay itataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. Sabi niya, yung mga unbeliever, yun ang gusto nila. Na makuha yung posisyon, maging pinakamataas, mag-lead, kilalanin, great, tangkilikin ng mga tao. Itaas ang kanilang sarili. At ang kagustuhan ng mga nasa makapangyarihan ang siyang masunod. Kung baga maging boss. Yun ang gusto sabi ni Jesus. Sa labas, yung normal, yung mga tao gusto lang ma-promote para sila ang kilalanin, sila ang masunod, sila ang nasa authority. Pero nung sabi ni Jesus, verse 26, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Hello? Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, sabi ni Jesus, dapat kayong maglingkod sa iba. So baliktad kay Jesus, kung gusto mo mag-lead, kung gusto mo maging great, dapat you know how to serve. Hello? Sa kingdom ng Panginoon, ganun pala. Kaya alam mo, mga kapatid, kung ikaw ay nasa puso mo ang mag-serve sa kapwa, tumulong sa kapwa, tumulong sa mga nangangailangan, mag-serve sa mga church leaders, pastors,
Yun pala ang tinatawag sa kingdom ng Panginoon na greatest. Hallelujah. Minsan may mga samahan kami, may mga meeting kami, mga pastors, national sometimes. Natutuwa ako kay Pastora Jane, di ba, sa Bislig natin, although pastor siya. Pero she loves to serve. Kahit may sarili siyang church na hinahandle, pag nandun kami talagang hindi magkaugaga serve. Parang hindi mo naman na kailangan gawin, hindi na dapat gawin. Pero may mga tao talaga na gusto nilang mag-serve sa iba at yun pala ang gusto ng Panginoon. Yun ang great para sa Diyos. Sa kingdom ng Panginoon, hindi pala ikaw yung boss, hindi pala ikaw yung hindi. Kung gusto mong ikaw mag-lead, kung gusto mong ikaw ang maging mataas, kung gusto mong ikaw ang maging greatest, dapat ikaw ay marunong mag-serve sa iba. Mag-serve sa iba. Yung ibang mga tao pumupunta sa gawain ng Panginoon, pumupunta sa mga gawain dahil alam nilang at umaasa sila na may matatanggap sila mula sa gawain ng Diyos o sa Panginoon. Umaasa sila na meron silang matatanggap. Karamihan ng mga tao ganon, na gusto nilang makareceive ng benefits from the ministry, pero hindi sila marunong mag-share. Hindi sila marunong magbigay. Marunong lang silang mag-take advantage ng kung anong makukuha nila. Pero sabi ni Lord, hindi dapat yung makukuha natin, kung ano ang maibibigay natin, lalo na sa iba. Verse 27, kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Kita nyo? Palaging baliktad sa kingdom ni Lord. Napansin nyo ba yan na palaging, kung gusto mo ano mangyari sa buhay mo, baliktad ang gawin mo. Gusto mo maging great? Maging servant ka muna. Hello? Mag-serve ka muna. Dumaan ka palagi sa baba. Ibang mga tao gusto pag tungtong agad. Yun na. Remember na sa kingdom ng Panginoon, yung nagpo-promote ang Diyos. Yung naglalagay si Lord. Kung kailangan na palitan yung tao, tinatanggal ni Lord, ganun lang, pinapalitan. Yung king, inaalis ng Diyos, pinapalitan. Pero tinitingnan ng Diyos kung ano ang laman ng puso ng bawat isa ng kanyang mga anak. Gusto mo maging lead, gusto mo maging great, you serve. Kung gusto mo maging financial stable, abundance, blessing, financially, anong gagawin? You give, you release. Hindi kunin lahat at akuin. Kung gusto mo lalong pagpalain ng Lord, matuto ka to release. Hello? Kung gusto mo yumaman, para marami kang matulungan, para makatulong ka sa gawain ng Panginoon, sa expansion ng kingdom ng Lord, kailangan matuto ka ring magbigay. Yun ang ano ng Panginoon Di ba? Yun yung challenge. Hindi mo titipirin, ang tawag to, yung gugulangan, iisahan, wawaisan mo si Lord. Yun ang ano ng Panginoon. Yun ang paraan ni Lord. Maging mapagpakumbaba, kung sino yung nasa mapagpakumbaba, yun yung ititataas ng Panginoon.
Kung sino yung mapagmataas, yun yung ibababa ng Panginoon. Nakita niyo yung ano ng Panginoon, ng Diyos, on how He operates on His kingdom? Laging pabaliktad. Lalo na pagdating sa greatness, sa pagiging dakila. Una mo munang gawin yan bago ka mapunta roon. Simulan mo muna to bago ka maging ganyan, bago ka maging ganito. Merong mga principles ang Panginoon na makikita natin sa Bible na kung saan kakaiba ng prinsipyo na pinapakita at ini-introduce ng sanlibutan. Kung sino man ang nagnanais na maging una ay dapat maging alipin. Sino ang una, siya ang nasa huli. Sino ang nasa huli, siya ang mauuna. Verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Sabi niya nga, ako nga hindi ako naparito para maghari-harian sa inyo. Na kayong lahat ay mag-serve sa akin. Maging komportable ang buhay ko, magsilbi kayo. Pero ako'y pumunta rito para mag-serve sa inyo. Si Jesus mismo ang nagpakita ng magandang ehemplo sa bawat isa sa kanyang mananampalataya. Sa Luke chapter 22, wag na kayong pumunta ron, pero doon makikita rin natin pag binasa niyo yung chapter 22 ng Luke, na kung saan palaging nagde-debate ang mga apostles. Katulad na sinabi ko kanina, kung sino ang magte-take over ng ministry ng Panginoon sa kanilang lahat pagdating na kung si Jesus ay wala na siya ay mapako na sa krus. Pero alam nyo, si James, si John, o yung mother nila, yung nanay nila na nagtanong kay Jesus, napansin natin, hindi naman kinondem ng Panginoon. Hindi niya sinabi na, oy, ikaw ano ka, sigurista ka. Di ba? Hindi kinondem ni Jesus na ginusto ng nanay na iyon na maging great ang kanyang mga anak. Ako, I don't condemn people kung gusto nilang maging great. Halimbawa kayo, gusto nyo ring maging great sa kung anong larangan kayo naroon. Hindi yan masama. Okay yan. Maganda yan. Maging great businessman, maging great counselor, maging great government officials. O kahit anong ginagawa ninyo, maging leader sa church, mag-serve sa Panginoon, maganda na kayo ay magnasa ng mga great things sa inyong buhay. At bilang mga magulang, alam ko na gusto nyo ang iyong mga anak ay maging great din. Amen? Tama po ba yun? Na bilang parents, gusto nyo yung anak nyo maging great. Maging great lawyer, great doctor, great engineers, ano pa? Teachers. So kung ano mang kanilang inaaral ngayon, gusto natin maging great at tama yun. Sa mga magulang, normal yun na gusto nyong maging great ang inyong mga anak. Kaya gets ni Jesus na yung nanay na ito, ginagawa niya lamang yung kanyang responsibility bilang magulang na maging great ang kanyang mga anak. Kaya hindi kinondem ni Jesus. Kaya pag mayroong gustong maging great sa kaibigan natin, sa pamilya natin, huwag nating hadlangan. Huwag nating kontrahin. Hello? Tama po ba yun? Huwag nating anuhin yung loob, tawag ito. Pahinain yung loob. I-discourage, tama. Di ba? Huwag nating i-discourage. Dahil para sa mga magulang, pag naging great ang kanilang mga anak, napakasarap sa pakiramdam. Tama po ba mga parents? Pag-achiever yung anak nyo sa school, may medal. Di ba ang saya-saya nyo? Kat kayo ng stage. Naging cum laude.
summa cum laude, sa ng mga parents. Naalala ko si Adrian, yung pamangkin ko, graduation niya. Di ba? Graduate siya last week. Moving up. So parang dati, grade 6 to high school na or sa senior high. Papuntang senior high. So meron silang graduation rites sa Ateneo. Pumunta kami, daming estudyante, daming parents. Siyempre, alam naman natin na yung school na yan, talagang sabihin na natin, may mga kaya, mayayaman, yung mga naroon. So habang sila ay gumagraduate, umakyat sa stage, tinatawag, pinaparangalan. Napansin ko, hindi lahat ng graduate may medal. Pagdating ko doon paglingon ko sa pamangkin ko, may dalawang nakasabit dito. Diba? Kaya sabi ko, halika kayo dyan, taka. Dito tayo, labas na tayo, tapos na eh. Akbay ka, parang proud ka, may medal yung pamangkin ko. Diba? Taka na, away na tayo. Tinignan ko yung mga ibang estudyante, simple lang. So, kumbaga, pag ikaw ay naging great, meron kang na-achieve, yung magulang mo, yung tatay mo, yung nanay mo, ay maganda sa kanilang pakiramdam. Hello? Parang pakiramdam nila, naging mabuti akong magulang. No? Na nagmana sa akin ang aking mga anak. Kumbaga, they look good sa mga parents pag yung kanilang mga anak ay achiever o naging great sa school o sa kanilang room. Kaya nga sa atin din bilang mga anak ng Diyos, kung we are able to achieve good things, amazing things sa ating buhay, ang ating Diyos bilang Ama natin ay napaparangalan at naitataas ang kanyang pangalan dahil sa mga achievement na nagawa natin bilang kanyang mga anak. Kaya hindi masama na maging kayo, nang pangarapin nyo maging great. Hindi masama na kayo ay mag-achieve ng mga bagay. Lalong-lalo na kung ito'y para ang Panginoon ay mapapurihan sa inyong buhay. At dapat yun yung habulin natin, na maging great. The word great means to be large, to be quantitative, to rank high, to have power, authority, virtue, ability, to be significant. So yun ang meaning ng to be great. Maging malaki, dumami, maging mataas ka sa posisyon, magkaroon ka ng kapangyarihan, authority. Kaya nga dito sa ating binasa, mag-highlight tayo ng 3. Mabilis lang, no? 3 bagay na kung saan, o points, na kung saan minensyon ng Lord kung ano ang totoo at greatness para sa ating Panginoon. Kaya sa verse 26, sabi niya, balikan natin, point number 1, sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. So in other words, point number 1, maging tagapaglingkod, servant. Sulat natin yan. Yung point natin na i-highlight sa oras na ito, kung gusto nating maging great, kailangan tayong maging tagapaglingkod. Kaya nga, ibig sabihin, katulad dito, di ba, na ang Greek word ng servant ay tinatawag ito, ang meaning nito sa Greek ay to wait tables. So para kang waiter. Di ba? Parang ikaw yung naghahantay kung ano yung order, kung ano yung gusto ng iyong pinaglilingkuran. At dito, hindi ikaw ang mabibenefit kung hindi yung pinagsiserbisyuhan mo. It means to execute the command of another. May wish, may desire, at ikaw ang magpapatupad nun. Halimbawa, waiter ka. Ang pinakamagandang o pinakamagaling na isang waiter sa restaurant ay kung bago pahingin ng customer
yung kanyang kailangan, naka-ready ka na naibigay. Bawa umorder, medyo matabang. Sabi mo, alam ko, hingi ng asinto, or toyo, or kalamansi. No, na naka-ready ka na. Kaya nga pag ay, pwede ba humingi ng asin? Meron po, suka, kalamansi. Ang ganda ng service, enjoy yung customer. Parang ganon. Nabibigay mo kung ano yung kailangan, gusto, needs, wants. Pero alam mo yung pangit sa culture natin ngayon na kahit hindi maganda yung service, yung iba, masungit, titindera, wala. Meron po ba kayong suka? Wala. Meron po ba kayong toy? Wala. Ikaw ba, babalik ka pa ba doon? Tapos yung iba, mag-e-expect pa ng magtitip. Gusto pa na magtip, pero hindi naman maayos ang services. Mali, pangit. Di ba? Sa may kinainan kaming coffee shop, ang daming hindi magandang sa mga customer. Ha? Tapos, lalabas na kami, huwag mo kang bigyan ng tip yan. Hindi maganda yung serbisyo, nakakainis. Ganon din, kaya nga sabi ng Word of God, bilang mga tagapaglingkod, bago pa sabihin ng mga taong may pangangailangan na nakita na natin, alam na natin kung ano yung pangangailangan nila, tulungan na natin sila, mga kapatid. Ha? Sabi ni Lord, you wanna be great? Gusto mo maging, gusto mong maging dakila? Maghanap ka ng mga taong nangangailangan ng tulong at tulungan mo sila. Yun yung gusto ni Lord. At medyo pinalalim pa ng Panginoon, diniin palalo sa verse 27. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Point number 2, magpaalipin. Slaves. Nagpaalipin. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, huwag mo ko gawing alipin ha. Yung mga mag-asawang magkatabi, huwag mo akong alipinin. Hindi ako nagpakasal sa'yo para maghugas. Laba. Ano pa bang ginagawa? Ha? Luto. Huwag mo akong alipinin. At ayoko magpaalipin sa'yo. Ha? Walang iya ka. Slave means to devote to another. To disregard one's own interests. To fulfill the interest of another. So, sabi ng Lord, sabi ni Jesus sa verse 27, kung gusto mo maging una, maging slave ka. So kung gusto mo maging mataas yung rank mo sa Panginoon, you must be willing to be slave. Sumunod. Pero lagi ko sinasabi, hindi okay na maging slave tayo ng tao. Hello? Hindi okay na maging slave tayo ng kasalanan. Maging slave tayo ng kaaway. Hello? Nakikinig ba kayo? Pero okay lang maging slave ng King of Kings and Lord of Lords. Hindi nagmamatter sa akin, no? Hindi big deal sa akin kung maging slave man ako ng Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Kung meron man lamang dapat tayo magpaalipin, walang iba kung hindi sa ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran at pinag-aalayan ng ating buhay, mga kapatid. Ano yung meaning kanina? Yung meaning ng slave is to devote, to disregard one's own interest to fulfill the interest of another. Ang maging slave sa Panginoon ay ang pag-put aside ng interest, ng sarili mong interest para tuparin kung ano yung interest ng Diyos sa buhay mo. Magpaalipin.
sa ating Panginoon. Verse 28, sabi ng verse 28, ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Point number 3, last, tumubos or ransom. Ano ibig sabihin nito? It means to give something up in exchange for something. To release something that has been held captives. Merong kapalit. Merong ibibigay. No? Merong mag-aalay. Kaya nga, kung ikaw ay bilanggo, may pagkakautang na malaki, ransom, may magbabayad para sa iyo. Para ikaw ay malaya, lumaya mula sa tinatawag mong bondage o utang. So dito makikita natin yung picture ng ating Panginoong Jesus. Balik tayo doon sa restaurant. Ha? Ikaw ay waiter ng restaurant. May customer ka na pinagsisilbihan mo. Binigay mo lahat ng pangangailangan. Gusto niya ng sausawan. Gusto niyang papalitan ng medyo matabang. Gusto niyang patimpla ulit. Papalagyan ng mayonnaise. Bilang servant, bilang parang waiter, hatid ka na hatid, bigay ka ng bigay, pagod na pagod ka. Manghihingi pa ng drinks, punta ka na naman doon, di ba? Ikaw yung kumuha ng order, binigay mo sa cook. Pagtas lutuin ng cook, mainit, ikaw mag-ahatid, bibigay mo lahat ng pangangailangan. Tapos, gusto niya ng drinks, ikaw na naman, pabalik-balik, binigyan mo siya ng drinks, nag-serve ka ng maayos sa kanya. Di ba? Nagbigay ka ng lahat, pagod na pagod ka, pabalik-balik ka talagang, nag-serve ka ng gusto doon para sa kanya. At pagkatapos, maserbihan mo, mabigyan mo ng lahat ng kanyang pangangailangan, satisfied na, okay na, busog na, okay na ang lahat, anong gagawin mo? Yung tinatawag na ransom, pagkatapos, ikaw pa ang magbabayad ng pinagkainan niya. Hello? Di ba? Pagkatapos na lahat, ikaw pa ang nagbayad. At yun ang ipinakita sa atin ng Panginoong Hesukristo. Yun yung picture, yun yung painting. Na siya ay nag-serve, na siya ay naging servant, na siya ay naging slave. Ginawa niya ang lahat para sa mga tao. Binigyan niya, pinagaling niya. Lahat ng lumapit sa kanya, binago niya. Binigyan niya ng panibagong pag-asa, bagong buhay, bagong direksyon. Binigyan niya ng buhay na walang hanggan. At pagkatapos, namatay siya sa krus. At binayaran niya yung presyo. Yun yung ransom na tinatawag ng Word of God. Taki mo kumain ka sa restaurant, nagsilbi sa'yo yung waiter, Jesus naging waiter mo. Binigay lahat ng pangangailangan mo. Binago ka, binigyan ka ng direksyon. Pinagaling ka sa karamdaman mo. Pinalaya ka mula sa kasalanan. Pinalaya ka mula sa putikan. Lininis ka, binago ka, binigyan ka ng bagong damit. Lahat ng pangangailangan at kakailanganin mo ay ibinigay sa iyo ng Panginoon. At pagkatapos, nung nasa cashier na, nung bayaran na ng lahat ng pagkakautang mo, kasi in order mo credit card, sabi ni Jesus, I will pay on your behalf. Ako ang magbabayad. Napakasarap ng buhay ng mga Kristiyano, kapatid. Napakabuti ng Panginoon na ating pinaglilingkuran. Hindi lang tayo pinagsilbihan na Jesus. Hindi lang naging alipin si Jesus sa atin. Kung hindi binayaran niya pa ang halaga. At ang halaga na yun, ang pinakamahal, inalay niya at ihinandog niya ang kanyang sariling buhay alang-alang sa atin. He paid the ransom. He paid the bill. He did what was necessary.
Release us from bondage, sin, issues, challenges. He paid the bill. Kaya kapatid, malaya ka na. Huwag ka nang magpaalipin muli sa kasalanan. Huwag ka nang magpaalipin muli sa katawan, sa kamunduhan, sa sanlibutan. Binayaran ka na ng precious blood, ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. We are serving a great God. We are serving a living God na gagawin ang lahat upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Who is the greatest? Jesus is the greatest. Sino ang pinakadakila? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Pasalamatan natin ang pinakadakila sa lahat, ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Lord, you are great! Jesus, your name is higher. Walang ibang pangalan, Panginoon, na hihigit pa sa iyo. Walang ibang kadakilaan, Lord, na hihigit sa kadakilaan na ginawa mo sa sangkatauhan, O Lord. Panginoon, nararapat ka lamang na aming sambahin. Nararapat ka lamang na aming paglingkuran. Lord, lahat ng ito, sakripisyo namin, lahat ng ginagawa namin, Lord, nararapat lamang ito na gawin namin for your glory, for your honor, Panginoon. Lord, napakabuti mo sa kabila ng aming mga kabiguan, sa kabila ng aming mistakes, Lord, failures, mga shortcomings, Lord, but you never change, Lord. You are the same yesterday, today, and forever. Panginoon, minahal mo pa rin kami. Kahit hindi kami karapat-dapat mahalin, Panginoon. Pero pinili mo kaming mahalin. Kahit hindi kami karapat-dapat na pagsilbihan, Lord, pero pinagsilbihan mo kami. Tiniis mo ang lahat, Lord, upang kami ay magkaroon ng kaligtasan, upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, ang tangi lamang naming maiaalay, maihahandog sa iyo ay ang aming buhay, ang aming sarili, ang aming lakas, ang aming katawan. Lord, yun lamang po ang munti naming maiaalok, maihahandog sa iyo. Lord, napakabuti mo. You are the greatest, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita na siyang nagpapaalala sa amin kung gaano kadakila sa aming buhay, Lord. Ikaw lamang ang dakila, Panginoon, walang iba. Hallelujah, hallelujah. Yung love mo, Lord, unconditional, Panginoon. Hallelujah. Minahal mo kami kahit kami ay nasa kasalanan pa noon. Pinili mo kami, Lord. Salamat na pinili mo kami, O God. Lord, piliin mo rin ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa, Lord, nakakita. Buksan mo ang kanilang mga mata. Ang aming mga kaibigan, Lord, ang aming mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, Lord, mga katrabaho, kaklase, gamitin mo kami, Lord, na magliwanag ang iyong kadakilaan sa pamamagitan namin, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo ang aming mga young people. Gamitin mo ang aming men's, Lord, mga couple, O God, na maging blessing, Lord. At maraming tao ang maakay, Panginoon, para sa iyong paanan. Lord, salamat. You are the great. You are the greatest. Jesus is the greatest. Kaya, Lord, salamat.
Habang kami ay nabubuhay, ikaw lamang po ang aming itataas. Salamat, Lord, sa iyong presensya. Ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.